Masaya na sana ang mga empleyado ng Dongwang Fields dahil mayroon silang masayahin at mabait na boss, si Mr. Song. Si Mr. Song ay isang pure Korean na nakapangasawa ng full-blooded Filipina. Dahil doon, nagpa siya ang mag-asawa na sa Pilipinas na manirahan at magtayo ng sarili nilang kumpanya. At dahil sobrang bait na mag-asawa ay hindi sila kahit kailanman nawalan ng mga tao. Natutuwa naman sila dahil kung hindi dahil sa mga empleyado nila, hindi magiging sikat ang kanilang kumpanya. Ilang taon ding hinawakan ni Mr. Song ang Dongwang at naging maayos ang takbo nito sa pagdaan ng mga taon. Ngunit dahil sa pagtunog ng kanyang sakit ay doon na hindi nakayanan ni Mr. Song ang kanyang tungkulin. Napilita si Mrs. Song na alagaan muna ang kumpanya kasabay ng pag-aalaga niya sa may sakit na asawa. Pinipilit namang labanan ng Ginoo ang kanyang sakit pero hindi na nakayanan ng kanyang katawan at siya ay binawian ng buhay. Isang taon pagkatapos mamaalam ni Mr. Song ay si Benz ang pumalit sa kanyang tungkulin. Si Benz ang nag-iisang anak na mag-asawa. Sakto namang kakatapos niya lang sa kolehiyo, kaya ngayon, dire-diretso na siya sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Hindi naman nabigo ang ina ng binata dahil magaling din ito at pinantayan ang kanyang yumaong asawa sa husay. Ngunit ang isa sa kaibahan ng dalawa ay strikto si Benz at ang mga luma at bago empleyado sa Dongwang ay takot na magkamali dahil sa kanya. Isang araw nga noon, habang naglalakad si Benz kasama ang kanyang mga alipores at sekretarya papunta sa kanyang main office nang aksidenteng matapunan ng kape ng isa sa kanyang mga empleyado ang kanyang coat. Halos lumuhod ang dalaga sa kakahingi ng paumanhin pero hindi umimik si Benz at nagpatuloy lang ito sa paglalakad hanggang sa makapasok sa kanyang opisina. Sir? Gusto niyo po ba magkape? Tanong pa ng sekretarya sa kanya. Napalingon naman ang binata at tinignan lang na seryoso ang dalaga. Do you really think may gana pa ako uminom ng kape? After what happened? Malamig na sagot nito, sabay tanggal sa kanyang coat. I'm sorry sir, hindi ko po kasi agad nakita ang babae kanina, kaya hindi ko po kayo naharangan. Next time, ayusin mo ang trabaho mo. Last warning mo na to. Dahil kapag pumalpak ka pa, I will definitely fire you. Pasensya na po talaga, sir. Since wala naman tayong magagawa, itatanong ko na lang sa'yo kung sino ang babaeng nakabangga sa akin kanina. Hindi ko rin po kilala, sir pero isa po siya sa mga trabahante dito sa Dongwang. Alamin mo kung sino ang manager niya at pakisabi na tanggalin na siya sa trabaho. Po? Narinig mo naman siguro ako, di ba? Pakisabi sa manager niya na tanggalin na agad siya sa trabaho. Ayaw ko na makita ang pagbumuka niya dito sa kumpanya ko. Pero sir, nagsorry naman na po siya, di ba? Hindi enough yun. O baka naman, gusto mong ikaw na lang ang tanggalin ko, imbis na siya. Choose! Opo sir, masusunod po. Nakayukong wika nito sabay alis. Napairap na lamang sa kanyang mata si Benz dahil imbis na sisimulan niya ang araw na may positivity, umepal pa ang isang babae na hindi marunong tumingin sa dinaraanan. Yun pa naman ang ayaw na ayaw niya sa mga empleyado ng Dongwang. Ang tatanga-tanga. Ilang minuto pa ang lumipas ay bumalik namang muli ang sekretarya at sinabing tinanggal na daw agad ng manager ang nasabing dalaga. Napangiti naman si Benz at medyo nakaramdam ng kaginhawaan sa loob tsaka bumalik sa kanyang trabaho. Hapon na at dahil wala naman nang gagawin ang binata sa kanyang opisina ay napagpasyahan na niyang umalis at magsiswimming na lamang siya sa mansyon para malibang. Saktong paglabas naman niya ng building ay sumakay agad siya sa kanyang kotse at akma na sana itong paaandarin na makita niya ang babaeng nakabangga niya kanina na palapit sa kotse niya at tinatampal-tampal ang bintana.
Buksan mo to, Mr. Bensong! Galit na usal ng dalaga habang patuloy pa rin na tinatampal ang bintana ng kotse. At dahil concerned si Ben sa baka masira o magasgasan ng kotse niya, ay binuksan niya ang bintana. Kilala kita ah. Di ba ikaw yung babaeng tatanga-tanga kanina? What on earth are you doing? Oo nga, ako nga yun. Bakit? Sinadya ko ba na tapunan ka? Nagsorry na ako sa'yo, di ba? At lumuhod na ako sa harapan mo kanina. Pero pinatanggal mo pa rin ako sa trabaho ko. What now? You deserve it. Deserve ko? Really? Mr. Song, hindi ka pa nagsisimula sa journey mo dito sa Dongwang. Isa na ako sa pinagkakatiwalaan ng daddy mo. Naghihintay na nga lang sana ako ng promotion dahil iyon ang sabi ng dad mo. Pero nakakalungkot lang dahil nawala siya. Pero hindi pa rin ako umalis sa kumpanya kahit malabo na ako ma-promote dahil nirerespeto ko ang daddy mo. So? Anong so? Alam mo, kung gaano kabait ang mommy at daddy mo, ganoon ka din kademonyo. Alam mo ba ang dahilan kung bakit nagmamadali ako kanina at hindi na kita napansin? Dahil order mo daw na bilisan ang mga trabaho namin. Lahat kami pressured na. So what are you trying to say? Na sana gumaya ka naman sa daddy mo. Sana magka-concern ka naman sa mga empleyado mo. Hindi ko kailangan patunayan na sarili ko sa'yo, clumsy woman. Isa pa, nag-order ako na bilisan ang mga trabaho nyo dahil malapit na ang deadline ng project natin. Kung pressured man kayo, ako din. Besides, wala kayong karapatang magreklamo dahil pinapasahuran ko kayo para gawin ng maayos ang mga task ninyo. Now, if you can't handle the pressure and control your emotions, better shut up. Ang mga kagaya mong tatanga-tanga ay ayaw kong makita sa kumpanya. Pero wala na akong trabaho, sir. Maawa ka naman sa akin. May pinag-aaral ako. May pamilya akong binubuhay. May sakit ang tatay ko at nasa ospital siya ngayon. Saan ko kukunin ang pambayad ko sa operasyon niya kung tatanggalin mo ko? Naiiyak na wika ni Ann. If that's your concern, sana inayos mo ang trabaho mo. Wika nito tsaka sinarado na ang pintana. Pinaandar niya naman agad ang kotse at iniwang bagsak ang balikat ng dalaga. Nang tignan niya naman ang side mirror ng kotse niya, ay nakita niyang nakaluhod na ang dalaga at naiiyak na dahil sa sagutan nila. At dahil hindi naman niya ganoon kasama si Benz, ay huminga na lamang siya ng malalim tsaka binalikan ang umiiyak na dalaga. See? Para ka talagang tanga dahil sa ginagawa mo. Tumayo naman agad si Ann dahil hiyang-hiya na rin siya sa sarili na mga oras na iyon. Maawa naman po kayo sa akin, sir. Hindi kita pwedeng ibalik sa kumpanya dahil nakapag-order na ako na isasante ka. Now, if you really want a job, be my servant then. Same salary at parehas lang din ang nakukuha mo sa kumpanya. Bigla ang desisyon ni Benz. Your servant? Ano pong ibig mo sabihin? Marunong ka ba mag-drive? Opo, sir. Good. Magiging driver kita. Tagapagtimpla ng kape sa bahay, tagaplansya ng mga susuotin ko, taga-tupi, tagalaba, tagalinis ng sapatos ko, ng kwarto ko, at lahat ng kalat ko. May mga hindi ako nababanggit pero malalaman mo rin yan sooner kapag nag-yes ka sa offer ko. Isama mo na rin ang pagtali ng necktie ko. Teka, seryoso ba to? Gagawin mo kung sunod-sunuran sa'yo? What's new? Sunod-sunuran ka lang din naman sa kumpanya. Kung ano ang orders, yon ang gagawin mo. Dito, you don't have to pressure yourself dahil ako lang naman ang magiging business mo at wala nang iba. Same salary and all. Do you want to take it or not? Dahil aalis na ako agad kapag ayaw mo. Hindi na nag-isip ng matagal si Ann dahil unang-una, parehas lang naman ang makukuha niyang sahod at pangalawa, hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho
Dahil ang dami pa niyang gastusin at utang, kaya kahit alam niyang medyo naaapakan na ni Benz ang pagkataon niya ng mga oras sa iyon, ay hindi na niya masyadong sineryoso. Pumapayag po ako, sir. Kailan po ba ako magsisimula? Kailan mo ba gusto? Gusto mo ba ngayon na? Opo, sir. Opo. Then get in and drive me home. At yun na nga ang ginawa ng dalaga. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang inofera ng trabaho ng istriktong anak ni Mr. Song. Basta at nakakasiguro siyang may iba itong pinaplano sa kanya. At kung ano man yun, ihahanda niya na ang sarili niya. Pagdating sa mansyon ay una naman bumaba si Benz na sinundan din naman agad ni Anne. Kitang-kita pa ng dalaga ang pagkagulat ni Mrs. Song na makita ang kanyang presensya at dali-dali siyang niyakap. "Oh, my dear Annie, why so blue? Why are you with Benz?" Kasi po, Mrs. Song, Pinutol ni Benz ang kanyang sasabihin at nagsalita ng pang-Koreano. "Have you gone crazy, Benz? At bakit mo siya gagawing servant mo? Si Ann ang isa sa mga magagaling na empleyado ng daddy mo sa Dongwang. But she's not working in Dongwang anymore. What? But why?" She chose to be my servant. After all, malaki naman daw ang utang na loob niya kay Dad. Kaya hindi na niya ako nagawang tanggihan. Right? Baling nito sa dalaga. Oh God, what have you done, dear? Mom, she's fine. And she's strong. Hindi naman siguro siya papalpak. Magbibihis muna ako. And oh, before I forgot, Anne, pakilabhan ang coat ko na namantsahan mo. Wika nito, tsaka dali-dali nang pumanhik sa kanyang silid. Nagpaalam naman si Mrs. Song kay Anne at dali-dali na ring sinundan ng anak sa silid nito. Benz. Mom, what do you think you're doing? Anne deserves more than that. Hindi ako naniniwala na mas pinili niyang magpaalipin sa'yo kaysa magtrabaho sa Dongwang dahil napaka-loyal niyan sa family at sa company natin. I'm sure may ginawa ka na namang kabalustagan, Benz. Fine. I can't lie to you naman, diba? Pinatanggal ko siya sa trabaho. Why did you do that? Natapunan niya ng kape ang coat ko. At iyon ang ayaw na ayaw kong maging empleyado sa kumpanya. Ang tatanga-tanga. My goodness, son. Bakit hindi mo gayahin ng daddy mo sa pag-handle ng mga tauhan niya? Sa ginagawa mo, baka layasan ka ng mga empleyado mo. They can't do that. Malaki ang pinapasahod ko sa kanila. And if hindi pa sila makontento sa ganun, di umalis sila. I can always find a new one. At ayaw ko ang mga weak na kagaya ni Anne. Kaya ba inalok mo siya na magpaalipin sa'yo? Hindi iyan ang tinuro ng daddy mo sa'yo. And if nandirito pa siya ngayon, I'm sure hindi siya sasang-ayon sa pinaggagawa mo, Benz. Exactly. Dad taught me how to be me pagdating sa negosyo. He taught me to be smart, stronger, at dapat sarili kong batas ang nasusunod sa pamamahala ko. Pero, hindi ka ba niya sinabihan na pahalagahan mo ang mga trabahante mo? He also said that. Pero Mom, it's different now. Tignan mo nga ang company. Ang daming dumarating na investors dahil lahat ng mga empleyado ko may takot sa akin. Mas mataas pa nga ang rate ngayon ng Dongwang compared noon eh. And I'm sure if Dad's here, he'll be proud of me. You're so hard-headed, son. Trust me, Mom. Everything will be alright. I gotta change my clothes. Dahil nangangamoy mo ka na ako. Wika nito, tsaka pumasok na nga sa loob ng kanyang silid. Napailing na laman din ang ginang dahil simula't simula na si Benz ang namahalan ng kumpanya ay inaamin niyang wala naman talagang nagiging problema. Pero hindi niya gusto ang pagiging sobrang istrikto ng anak pagdating sa kanyang mga empleyado. Lalong-lalo na kay Anne na siyang top 1 na loyal sa kanyang serbisyo.
At magmula nga ng araw na iyon ay naging sunod-sunuran na si Anne sa lahat ng utos ni Benz. Siya na rin ang tagapagmaneho ng binata at bawal siyang pumasok muli ng Dongwang. Sa labas lamang siya naghihintay ng hudyat kung kailan aalis ang binata. Hindi na rin sinabi ni Anne sa kanyang pamilya ang pagkakatanggal niya sa trabaho at isa na lamang siyang hamak na tagasunod ngayon. Ayaw niyang mag-alala ang ina, lalo pa at may sakit din ito sa puso at ayaw niyang atakihin pa ito sa galit. Hanggang isang araw nga, dahil dinalaw pa ng dalaga ang ama sa ospital, ay medyo na-late siya ng kaunti sa time schedule na napag-usapan nila ni Benz. Kaya naman pagdating ng mansyon ay hindi na niya ito naabutan. Kinausap naman siya ng ina ni Benz at sinabing manatili na lamang hanggang makauwi ito para makapagpaliwanag siya na siyang ginawa naman ni Anne. Kaya naman pagdating ng kotse ni Benz, kinahapunan ay dali-dali din siyang lumabas at ito ay sinalubong. Sir, sorry po, hindi na po mauulit. Panimula niya. And what are you still doing here? Di ba ang ayaw na ayaw ko sa lahat ay yung hindi sumusunod sa kasunduan? Emergency po kasi at kailangan kong puntahan sa ospital si Papa. Idagdag pa ang sobrang traffic. Hindi na po mauulit. Pasensya na po. I don't care. Kesyo pinuntahan mo ang tatay mo o may traffic, your job is to come here on time. Pero dahil hindi mo nagawa, you're fired. Sir, isang chance pa po. Please po. Sorry, Anne. Pero hanggang 2 chance lang ang binibigay ko. Second chance na yung pagkuha ko sa'yo bilang servant. Pero hindi mo pa rin nagampanan ang trabaho mo. Emergency po kasi Huwag ka na magsalita. At ayaw ko nang marinig pa ulit ang boses mo. Umalis ka na dito. At huwag ka nang babalik pa ulit. Hindi ba't sobra naman yan, anak? Pagsabat naman ni Mrs. Song na nooy nakatayo na rin at nakatanaw sa dalawa. My reason is valid, Mom. She's late at ayaw ko ng ganyan. Valid din naman ang rason niya Kailan ka ba nakarinig ng emergency na kailangan may warning pa? Besides, she's just 10 minutes late. Whatever. Basta tanggal na siya sa trabaho and that's it. Huling wika nito tsaka iniwan na nga ng tuluyan ang dalawa. Naiiyak naman si Anne dahil napakahirap pa namang maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. At kung makakahanap man siya, minimum lang ang sweldo. Samantalang ang bill nila sa ospital ay sobrang laki na. Ilang sandali pa, ganoon na nga ang gulat niya nang makitang inabutan siya ng donya ng isang sobre. Mrs. Song, ano po yan? Mahigit 4 na araw ka ding nagtrabaho kay Pence. At mukhang sa lagay mo ngayon, wala siyang balak na pasahuran ka sa 4 na araw na paghihirap mo. Kaya, I'm giving this money in behalf of my son. Pagpasensyahan mo na siya. At maski ako ay hindi ko magets kung saan niya naman na ang ganyang ugali. I tried convincing him na pabalikin ka na sa Dongwang, pero mas mataas pa sa building ng Dongwang ang pride niya, kaya ayaw niya. And now, he fired you. Salamat po, Mrs. Song. Wala na po talaga akong choice dahil gipit na po ako ngayon. I know. Kaya naisip ko na kunin na lang kitang assistant ko. Assistant po? Actually, hindi naman assistant na pang work. Magiging kanang kamay lang kita dahil matanda na rin ako at uugod-ugod na rin. I hate bodyguards kapag magsha-shopping ako. Kaya imbis na mag-hire si Benz noon, ikaw na lang ang i-hire ko. Sasamahan mo lang akong mag-shopping, mag-salon. Pero dapat hindi mo makalimutan ang schedule ng pag-inom ko ng gamot. Dahil kung aasahan ko lang ang memorya ko, baka atakihin na talaga ako. Sigurado po ba kayo, Mrs. Song? Baka magalit po kasi si Sir Pence At bakit naman siya magagalit?
Hindi naman siya ang magpapasahod sa'yo. Tsaka, I'm sure hindi yun magagalit. Mahal ako ng anak ko. At kung alam mo lang, Iha, he's very sweet and clingy. Hindi po halata, Mrs. Song. Wika na lamang ni Anne na siyang ikinatawan nilang dalawa. Kaya naman kinabukasan din iyon ay sinimulan na ni Anne ng kanyang magiging bagong trabaho. Alam niyang para na siyang tanga dahil napapa-oo siya sa ganoong offer, pero kapag siguro gipit ka ay wala ka na ibang magagawa kundi ang kumapit sa patalim, basta hindi lamang ilegal ang kanyang ginagawa. Hindi naman din masyadong mahirap ang magiging papel niya dahil sasamahan niya lang ang donya at makakalibre pa siya dahil kung magpapasalon ito ay ganoon din siya. Mabait naman si Mrs. Song, kaya kampante siyang magiging maaliwalas ang araw niya. Ngunit nang makabalik na sila na mansyon ay ganoon na lang ang kabang nadama ni Anne na makita ang kotse ni Benz na nasa garahe na. Tila napansin naman ng donya ang kaba niya kaya hinawakan lamang nito ang kanyang kamay. Don't worry dear, I got you. Ngiti pa nito. Tumango na lamang si Anne kahit ang totoo para ng tambol ang puso niya dahil sa kaba. Una siyang bumaba at agad na inalalayan si Mrs. Song. Sabay na rin silang nagtungo sa loob nang makita ng dalaga na nangunot ang noo ni Benz at napatigil sa tinitignan nitong magazine. You, bakit ka na naman nandito ha? Son, relax. Natural lang na nandito si Anne dahil simula ngayon makakasama ko na siya sa mga lakad ko. What? Totoo ba ang naririnig ko, Ma'am? Totoong totoo. Patitigilin ko lang siya kapag ibinalik mo na siya sa Dongwang. After all, hindi valid ang reason mo na tanggalin siya dahil natapunan ng kape ang coat mo. Naiintindihan ko kung tungkol sa trabaho yan, pero hindi eh. Anak, kailangan ni Anne ng income dahil as of now, ang dami niyang gastusin. Problema ba natin yan? Yes, dahil kahit noong nabubuhay pa ang daddy mo, si Anne ang isa sa mga naging tapat naming empleyado. Now, kung ayaw mong ibalik si Anne sa kumpanya, kasama ko siya sa mga lakad ko. Mabuti na rin yon dahil ayaw ko talaga mag-hire ka ng bodyguards for me. Anne, Iha, hintayin mo muna ako dito at magbibihis lang ako sa room ko. Baling nito sa dalaga. Opo, Mrs. Song. Nakayukong tugon naman ni Anne. Nang makaalis na ang donya, ay akma na sanang popwesto si Anne sa gilid ng sofa na magsalita si Benz. Chai may temper, ha? Hindi na ako natatakot sa iyo ngayon dahil hindi na ikaw ang boss ko. Nilason mo ba ang utak ni Ma'am? Bingi ka rin ba? Di ba nga nasabi niya sa iyo na isa ako sa mga tapat na empleyado ng Dongwang? Loyal ako sa dad, mom, at sa kumpanya nyo. Kaya kung ano man ang trato ni Mrs. Song sa akin ngayon, dahil yon sa pagiging tapat ko. Baka ikaw ang nalason. Nalason ka na ng demonyo dahil ganyang kasamang ugali mo. I wonder, bakit kaya ganyan ka? Eh ang bait-bait na mga magulang mo. So now you're questioning my habits. Habits ba ang pagiging selfish at childish mo, Mr. Benson? Kung habit mo yan, itigil mo na. Dahil baka ikaw pa ang maging dahilan kung bakit bumagsak ang Dongwang. Are you saying na hindi ako magaling na boss, Anne? Magaling ka? Oo, pero hindi ka magaling magdala ng mga empleyado mo. Remember, kung wala kaming mga empleyado ng Dongwang, kaya mo kayang patakbuhin yung mag-isa? You need our help as well as we need that job para magkapera. Tulungan dapat, Sir Benz, at hindi insultuhan. Magsasalita pa sana ang binata pero hindi na natuloy dahil nakita niya ng pababa ang ina kaya padabog na lamang siyang tumayo at pumanhik sa kanya silid. Pagpasok ay doon na niya binagsak ang katawan sa malambot na kama at napaisip. Doon niya na napagtanto na may punto si Anne
Ang dahilan kung bakit maraming pressured ngayon sa ginagawa nilang project ay dahil marami na nga pala siyang natanggal na trabahante. Hindi lang 5 o 10, kundi higit pa doon. Sa isip niya, sa kagustuhan niyang mas mapaganda ang takbo ng kumpanya, nagiging selfish na nga ba siya? Tanong niya sa isip na hindi niya masagot-sagot. Hanggang sa hindi na nga siya mapakali dahil sa sinabi niyo ni Ann, at isang araw nga buong tapat niya nang kinausap ang dalaga. May lakad ba kayo ni Ma'am now? Panimula niya. Magpapaayos daw siya ng buhok at magpapamassage after. Bakit, sir? Ano kasi? Kasi wala. Forget it. Ano nga kasi? Baka makatulong ako. Ngiti pa ni Ann. Paano mo pa nakukuha akong hindian? Kung galit ka naman sa akin. Naiinis lang ako sa ugali mo. Pero hindi ibig sabihin nun, kakamuhian na kita. Ikaw pa rin ang anak ni Mr. and Mrs. Song. At bilang pagrespeto ko sa kanila, nirerespeto din kita. Tsaka, kahit nasa papa ko ang isip ko ngayon, bawal pa rin sumimangot. Huwag kang mag-alala dahil kapag nakalabas na si papa sa ospital at nabayaran ko na lahat ng utang namin, maghahanap na rin ako ng ibang trabaho sa ibang kumpanya. Do you think I feel bad? What do you mean? Kung na-disappoint mo ba siya dahil marami ka na tinanggal na employees? Yeah. Do you think I'm selfish? Sir Benz, kung nandito man po si Mr. Song ngayon, he'll be proud of you. Pero nakakasiguro din ako na hihilingin niya sa iyo na maging understanding ka at mas maunawaan mo pa ang mga boses sa paligid mo. The boss plus ang mga trabahante equals success of Dongwang. Love your people, Sir Benz, kasi mamahalin ka din nila. I'm really not into this, pero anong gagawin ko? Bigla namang nagulat si Ann sa narinig. Teka, totoo ba itong naririnig ko? Hinihingan mo ako ng opinyon? Sino pa bang kausap ko? Of course. Pero bakit? Kasi I realize you were right. Masyado ko lang kasing pinangarap na higitan pa ang performance si Dad noon. Kasi kahit wala na siya, I still want to make him proud. Mag-chill ka rin ng kaunti, sir. Hindi masamang ngumiti at mag-enjoy. But first, ang lahat ng tinanggal mo sa Dongwang na walang valid reason ay ibalik mo. What? Hindi mo kaya ano? Hindi kaya ng pride mo? Well, if you want to make changes, kailangan mong lunukin ang pride mo. Fine. Ibabalik ko? Which includes you? Tsaka mo na ako ibalik sa Dongwang kapag naibalik mo na ang ibang empleyado. Ann? Ann? Rinig nilang tawag ng Donya, kaya ngumiti na lamang si Ann at nagpaalam na kay Benz. Ilang araw din pinag-isipan ng binata ang sinabi ni Ann, pero kalaunan, pumayag din siya na ibalik ang mga natanggal na empleyado. Masayang-masaya naman ang mga nagbabalik at naghandog pa ng pansit na dinala sa kanyang opisina. Hindi naman maipaliwanag ni Benz kung ano ang mararamdaman ng mga sandaling iyon. Marahil ay sobrang saya lang niya dahil unang beses pa lang siyang ginanon ng mga trabahante niya at tunay ngang nakakataba ng puso. Sinubukan niya na rin makipag-usap sa mga empleyado at pakinggan ang mga suggestions ng bawat isa. At totoo ngang mas lalo pang sumisipag ang mga ito, lalo pa kung alam nilang hindi nakakatakot ang amo nila. Pinabalik na rin ni Ben si Ann sa kumpanya at pagbalik ng dalaga, ipinatawag niya ito agad sa kanyang opisina. Good morning, Sir Benz. Pinatawag mo daw po ako? Ngunit imbes na sumagot, ay lumapit lamang ang binata sa dalaga at sinalubong ito na mahigpit na yakap. Sa kabila naman ng pagkagulat ni Ann, ay nagawa niya pa rin ngumiti ng pagkatamis-tamis at niyakap na rin ang boss. Thank you. Thank you so much. And welcome back to Dongwang. Salamat din po, sir.
dahil nakinig po kayo sa akin. Ngayon nga, bukod sa sinasabi nilang napakagwapo mo, bumait ka na rin daw. At ako pa talaga ang pulutan, ha? By the way, pinatawag din kita dahil gusto kong ipagpatuloy ang naudot na promotion mo. Sir? Sir, wag na po. Okay na po ako. No. Sabi nga ni Ma'am, di ba? Tapat ka sa kumpanya at sa pamilya ko. Pinangakuan ka na rin ng promotion ni Dad before, pero hindi natuloy dahil nawala siya. Ngayon, itutuloy ko na. Dahil mamaya sa board meeting, i-announce ko na ikaw na ang bagong executive director. Sir Bench, that's too much. You deserve it all. After all, your hard work pays off. Congratulations, Anne. Dahil sa tuwa ay naiyak na nga ang dalaga at muling niyakap si Benz. Walang mapaglalagyan sa kasiyahan niya ng oras sa iyon, lalo pa noong ipakilala na nga siya ni Benz na bagong executive director. Naging mas masaya si Anne dahil kasabay ng pagka-promote niya ay nakalabas na rin sa wakas ang ama sa ospital dahil successful ang naging operasyon nito. Bukod pa doon, mas lalo na ring napalapit si Anne at Benz at doon palang napatunayan ng dalaga ang sinabi ng Donya na clingy at likas na sweet ang kanyang uniko iho. Di rin nagtagal ay nagka-developan na nga ang dalawa at nauwi rin sa ligawan ang lahat. At dahil maka-old school si Anne, pati na ang pamilya niya, kaya walang ibang nagawa si Benz kundi ang ligawan ito ng formal sa harap ng pamilya ng dalaga. Kung ilang butil na rin ng pawis ang lumabas mula sa katawan ng binata, ay wala na siyang ideya. Sobra-sobra ang kabang kanyang nadama, lalo pa noong magsimulang magsalita ang ama ni Anne. Nasabi na sa akin ni Anne ang dahilan kung bakit ka naparito ngayon, iho. Kami, wala naman kaming magiging problema dahil damdamin nyo yan. Pero, seryoso ka ba talaga sa anak ko? Ayaw ko pa naman na nag-iiyak yan dahil sa lalaki. Dahil kung hindi mo na itatanong, may lahi kaming mambabarang. At kapag sinaktan mo o niloko mo si Anne, alam mo na ang gagawin ko bilang ama. Panakot pa nito. Ay, opo, tito. Seryoso po ako sa anak ninyo. At kung may lahi man po kayong ganon, handa ko pong ibigay ang picture ko. Kabadong wika nito, sabay bigay sa 1 by 1 niyang formal ID. Sigurado ka ba dito? Dahil kapag pinaiyak mo ang anak ko, walang ospital ang magpapagaling sa'yo. Opo, tito. I won't hurt her. Promise. O siya, maiwan na namin kayo at mag-usap na muna kayo dyan. Huwag ka munang umuwi dahil magsasabay na tayo sa hapunan. Tumango naman ang binata kahit ang totoo, takbong-takbo na ang kaluluwa niya sa takot na makaalis naman ang pamilya ni Anne at sila na lamang dalawang naiwan ay doon na natawan dalaga. Do you think it's funny, ha? Nakakatakot naman ang family mo. Ano ka ba? Biro lang yun ni Papa. Ang gusto niya lang sabihin, ayaw niyang saktan mo ko. And why would I hurt you? I love you. At hindi ako haharap ngayon sa family mo kung hindi totoo ang nararamdaman ko. I hope it's clear now, Anne. Oo na, oo na. Okay na po. Halika nga at pupunasan ko ang pawis mo para ka nang naligo sa pawis mo, ha? Tawa pa ng dalaga na siyang ikinatawa na rin ni Benz. Naging maayos ang takbo ng panliligaw ni Benz kay Anne at makalipas lamang ang 7 buwan ay naging sila na. Umabot din ng 4 na taon ang kanilang relasyon at saktong 4 na taon ay itinigil na nila ang pagiging mag-boyfriend at girlfriend dahil nag-propose si Benz at hingin ang kamay ng nobya. Ay doon niya sinabi na bagong kabanata naman ng kanilang sariling libro ang kanilang susulatan. Susulatan nila na magkasama gamit ang kanilang pagmamahalan at bubuuing sariling pamilya. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!